Hallelujah, 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 hallelujah. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanong-tanong kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyo makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa atin hong ebanghelyo, narinig natin si Jesus ay binibigyang pahapyaw ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang pagkamatay. At sinasabi niya, "Konting panahon na lamang makakapiling ninyo ako. At patitikib kayo ng kalungkutan." At gano'n naman, di ba, kapag ang tao na mahal ang Diyos ay lumalayo sa Diyos, siya'y natitigib ng kalungkutan. Kung ang tao ay sa simula ay may pananampalataya sa Diyos, tapos sa isang pangyayari, lumalayo na siya sa Diyos, namumuhay sa kasalanan, yan yung parang taong empty yung kalooban. May hinahabol, pero hindi niya mahanap hindi niya alam kung ano yung hinahabol niya. Paikot-ikot, malungkot ang buhay ng tao na malayo sa Diyos. Parang merong butas na kailangang punuin at hindi alam paano. Yan yung void that God yan yung puwang sana ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa ating pagtalikod, parang may kulang. At sa mga alagad din naman, naranasan nila na parang nalungkot sila dahil si Jesus sa kanilang sinusundan ay ipinagkanulo at namatay sa krus. Pero may pangako ang Diyos. Yung kalungkutan ninyo ay magiging kagalakan. Dahil sa tagumpay ni Jesus sa muling pagkabuhay, ang akala ng sanlibutan sila yung nagwagi. Akala ng mga Diyos sila ang nagwagi.
Pero sa bandang huli, ang Diyos ang nagwagi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, puno pa rin ang kagalakan ng ating puso. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, yun ang pinaghuhugutan din natin ng kagalakan bilang mga Kristiyano. Na yung aking sakit, yung aking pinagdaraanan, yung aking problema ngayon, alam ko ang Diyos ang unang nanaig sa lahat. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang Diyos ay nanaig. At ano pa yung mga problema ko, ano pa yung mga iniisip ko sa buhay, kumpara sa Diyos na muling nabuhay at nanaig kahit sa kasalanan para sa ating lahat. At yun po yung ating inspirasyon. Yun yung ating pag-asa. No, sa tingin mo, ang iyong problema ay napakabigat. Kung sa tingin mo, ang problema mo ay parang hindi mo na kayang pasanin at gusto mo na lang sumuko, tandaan mo na may Diyos tayong kasama lagi. May Diyos tayong kapiling lagi. May Diyos tayo na naig sa lahat para sa atin. Mula sa kasalanan, kahit sa ating mga suliranin at problema, ang Diyos ay may pangako sa atin. Pwede ngayon nagtitigib kayo ng lungkot, pero darating ang araw na kayo na ay matutuwa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng tagumpay. Tagumpay sa kasalanan at tagumpay natin bilang Kristiyano dahil kasama lagi natin si Jesus. Pag si Jesus ang kasama natin, si Jesus ang kapiling natin, siya ay hindi natin tinatalikuran. Sumusunod tayo sa kanyang mga aral at utos. Wala dapat ikapangamba o ikabahala ang taong nananalig sa kanya. Dahil alam natin, sa muling pagkabuhay ni Jesus, siya'y nanaig sa kamatayan. At tayo rin bilang mga Kristiyano ay aakayin niya sa kaginhawaan ng buhay. Si Jesus ang nagtagumpay. Si Jesus ay patuloy na nagtatagumpay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag ka mawala ng tiwala sa Diyos na muling nabuhay para sa iyo. Amen.